Yun, so hi guys, welcome back sa panibagong vlog. At ngayon samahan nyo ako kasi magpaparehistro po tayo dito sa Montero. Nakalimutan ko na May 14 pala ay mag-i-expired na tong so June na ngayon. Kaya nakalimutan ko talagang i-rehistro. So nung tiningnan ko yung ORCR dyan, nakita kong expired na. Samahan nyo ko guys para alamin natin kung magkano yung aabutin ng rehistro ng isang Montero Sports. Kapag late ka ng isang araw, isang buwan or isang taon, isa lang naman yung penalty nun. Kaya samahan nyo ako, alamin natin kung magkano na ngayon magparehistro ng isang Montero Sports. Okay? Pati kasama na yung mga insurance, PMVIC. Yan, so kasi ngayon sobrang dami ng ang dami ng binabayaran. Ang insurance ngayon nagmahal na rin. Dati magkano lang ang TPL, di ba? Ngayon mahal na. So yun guys, samahan nyo ako, alamin natin kung magkano ang abutin ng ating rehistro. Yun guys, time check 3:25 na ng hapon. Ngayon pa lang tayo magpaparehistro. So bakit tuwing hapon ako nagpaparehistro? Ba't hindi umaga? So yan ang style ko. Kahit kahit magpa-renew ako ng lisensya, sa hapon talaga ako, kumbaga parang 2 hours before na magsara ng alas 5 ay tsaka ako pupunta sa LTO. Gusto ko kasi iilan na lang yung mga tao na nandoon para mabilis. Kasi ganun din yun pupunta ka ng umaga, marami ang tao, matagal kang matapos, di ba? So ngayon titingnan natin, dito lang naman sa may Mindanao Ave yung PMVIC. So tingnan natin kung magagawa nating mabilis yung ating pagrehistro dito sa Montero. Right? So dito lang naman sila, malapit lang. Kasignal lang nga ako. Yan guys, open pala sila ng Sabado. Alright. So let's try natin. Dito lang naman to. Vehicle Renewal Office, one stop shop. Yan. So mga kakilala naman natin yung mga nandito. Try natin kung matapos din ng mas maaga. Walang katao-tao, di ba? Guys, tapos na tayo sa visual inspection. So dito naman tayo, step by the step tayo guys. Step by step tayo para so ito, check nila yung pang ilalim. Guys, kukuha tayo ng insurance dito. Yan guys, tapos na tayo makakuha ng insurance. So 1,280 ang ating insurance. Yan, so hey guys, tapos na tayo. Ang nabayaran natin is 2,355 sa rehistro. Tapos 1,340. So yun lang, 'di ba? So yan sinasabi ko sa inyo, pag nagparehistro kayo, try nyo pumunta ng hapon, yung paubos na yung mga tao para mabilis lang, di ba? So nakatipid tayo ng oras.
Saglit lang. So, uwian na. So yan guys, uwian na po. So ang binayaran lang natin ay 1,340 sa insurance, tapos 2,355 naman sa rehistro. So wala siyang wala pa tayong penalty guys. Walang penalty. So buti naman. Saglit lang, 'di ba? Wala pang isang oras, tapos na tayo. Basta ganun ang gagawin nyo, advice ko lang naman. Siyempre hindi tayo pare-parehas ng oras. Yung iba may mga trabaho. Yan. So ako kasi wala naman kasi akong trabaho. Tambay lang ako eh. Dakilang tambay lang kasi ako guys. Kaya anytime may oras ako. So yun. Yun lang ang binayaran natin. 3,000 plus para sa Montero. Kasi maraming maraming mga nagtatanong dati sa mga comments kung magkano daw ba magparehistro ng Montero or mga SUV. Halos sa pare-parehas lang naman yan guys, SUV ganon. So medyo nagmahal lang ngayon kasi dati lang naman yan eh. Yung mga insurance dati nasa 700, 800 lang. Ngayon nagiging 1.2 mahigit sa SUV. Sa mga motor 800 plus. Tapos meron pa silang sa LTO kasi yung anong tawag nun, yung LTO coverage ba yun, na additional 60 pesos. So bago lang yan, last year lang yan na nung nagparehistro ako kailan ba ako nagparehistro ng motor. So meron na siyang additional na ganun guys. So yun yung isa sa mga nadagdag sa bayarin kapag nagparehistro tayo ng mga sasakyan natin. Dito lang po tayo nagpagawa sa may PMVIC dito sa may Mindanao Ave. So dito naman tayo laging nagpaparehistro. Pati yung mga motor ng mga tao ko dito rin nirerehistro kasi ito lang yung malapit sa amin dito sa shop. Pag sa LTO kasi mismo sa main tayo pupunta, wala, abutin tayo ng siyam-siyam doon, matagal talaga. So buti na lang may ginawang mga ganito, yung mga parang mga franchise ba yan, hindi ko alam kung anong tawag sa mga ganyan, na authorized na rin sila na mag ng rehistro. Kasi dati yung mga PMVIC center, lang yan, mga more on lang talaga, emission lang sila. So ngayon parang naging one stop shop na siya. Kaya less hassle na para sa atin na magre-rehistro, 'di ba? So yun nga pala guys, kahapon nagpunta ako ng Ilocos Sur kasi pinagawa ko yung city. Sa mga hindi nakakaalam, yung Honda City ko dati ay binanggayo ng lasing, na owner type jeep yung sasakyan, walang rehistro, walang lisensya yung driver, as in kulurum talaga. So nung time na yun, 2016 yun eh. So 10 years na rin ang nakakaraan. Ang nangyari, yung gawa ng latero dati is bumigay. Kumbaga kinalawang na siya, yung lagayan ng spare tire nabutas. Yan, so nai-stress ako. So naghahanap talaga ako ng mga parts out para magawa yung city, kasi yun yung iniiwasan ko, yung mai-stress ako, 'di ba? Gusto ko laging lang. Pero pag sa tuwing nakikita ko kasi yung likod ng city, ako na parang nababad trip ako kasi bakit ganoon, 'di ba? So yun guys, kailangan kong mapaayos yun. Babalik ako ng Ilocos Sur mga 2 to 3 weeks from now. So hindi ko siya minamadali kasi ayaw ko rin talaga ng hindi maayos na gawa. Kaya yun, niwan ko yung city ko dun sa Ilocos Sur para magawa lang maayos. At syempre
para hindi madaliin, di ba? So okay lang gumastos. Ang laki ng gastos papunta ng Ilocos Sur kasi yung city, alam nyo naman, napakatakaw sa gas noon. Pero ang naikarga ko lang kahapon, yung papunta pa lang, nasa mura lang naman. Tumipid kasi siya guys nung papunta kami doon kasi nag-a-adjust ako ng tune. Napa-fine tune ko siya doon sa T-Plex kasi walang sasakyan. So madaling mapino yung tune kapag nasa kalye talaga. Kasi ma-adjust mo siya gear by gear. Kung ba, first gear, yan, kung saan yung may pumapalya, second, third hanggang fifth gear. So na-adjust natin yung map, yung fueling. Kasi yun yung actual eh. Pag sa dyno kasi puro pull ang ginagawa natin. Iba pa rin pag nasa kalye. Kaya sobrang happy ako sa city kasi kahapon sobrang gaan yung i-drive talaga. Akala mo yung paa mo, yung tsinelas mo parang pinatong mo lang pero tumatakbo na siya. Sobrang gaan. Yun din ang kagandahan pag yung pag naka-electronic throttle na, kasi medyo magaan siyang tapakan kung ikumpara natin sa kable na throttle. Pero yun nga, sa ibang bansa, yun yung gusto nila, yung kable, kasi walang lag. Pag tapak mo, open ka agad yung throttle, nagre-response ka agad. Di katulad sa mga electronic, may delay talaga siya ng kaunti. Okay? So yun guys, abangan nyo yung city kasi iba-vlog ko rin yun pag kukunin ko na dun sa Ilocos Sur. At syempre marami pang gagawin doon. Alam niyo naman, pag project car talaga walang katapusan. Walang katapusan pag sinabi nating project car talaga. So yung city ko, yan talagang first car ko, first project car ko. Yan. So yan talaga yung pinag-aaksayahan ko ng pera pag may extra ako. Diba? So yan guys, hanggang dito na lang yung ating vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.